Hi everyone! Mahilig ka ba sa alahas at ayaw mong mapeke? Well, nasa tamang channel ka. Paggamit ng vinegar, paggamit ng Vetsin or toothpaste para sa DIY techniques, daw, for gold appraising, X lahat yan. Kung bakit? I work as a gold appraiser for 5 years and I am confident to teach you. Ano pang hinintay nyo? Let's go! Pero bago tayo mag-jump on sa ating topic, sasagutin ko muna yung mga katanungan ninyo. Bakit sinabi ko na X yung mga DIY techniques na yan na napapanood natin? Okay? Unang-una, guys, ang mga fakers na upgrade din yung mga yan. May mga manufacturing company din sila. Okay? Meron tayong tinatawag na gold-plated or sa loob ng alahas, iniinjakan yan ng mga ibang metals. Okay? Na pampabigat. And then, meron tayong tinatawag na gold na may palaman. Yun yung mabuo na ini-insert nila sa loob ng alahas. Usually, ito sa mga makakapal na item. Okay, sa tingin nyo, kung gagamit tayo ng mga Vetsin na yan, vinegar na yan, or toothpaste, madedetect ba natin? Tama. Okay? Pangalawa, bakit pa kami nagpapakahirap ng mga gold appraiser sa mga gold training seminars upang maging certified na gold appraiser kung sa pamamagitan lamang pala ng Vetsin, toothpaste, or mga vinegar na ito ay ma-appraise na yung mga item. Tama? Okay. At bakit kailangan mong mapanood itong video ko? Okay, kasi ang alahas guys, napakagandang investment yan. Kasi ang presyo parang lupa lang yan. Pataas ng pataas. Ito binili ko 2021 or ang appraised value is 4,000. Sa ngayon is 6,000 na. So, dapat hindi ka talaga mapepeke. Diba? Para magkaroon tayo ng konting background, i-discuss ka ito saglit. Okay? Ang karat guys, okay, ito yung measurement ng purity ng isang alahas. And meron tayong tinatawag na gold alloy. Ano itong gold alloy? Ito yung, kasi ang gold natin guys is a precious metal but malleable. Guys, madali siyang mayupi. So, nandito yung word na tinatawag nating gold alloy. Ito yung ginagawa ng mga manufacturing company wherein hinahaluan nila ng ibang metal yung gold para mas mapatigas siya bago ito gagawing na alahas. Kasi imagine nyo guys, kung pure gold yan, ang pure gold is napakadaling mayupi kasi nga malleable. Tapos, gawin nilang necklace, di ba? Isang gamit mo pa lang, sira na. Okay, eto na tayo. Ang unang technique guys na ituturo ko sa inyo ay under observation guys, general observation sa alahas is sa color. Okay? Pag hawak nyo ng alahas guys, ang alahas kasi is kahit ikaskas mo yan, ang kulay niya pa rin is gold. Gold yung kulay niya. Susubukan nyo na kapag hawak nyo yung isang alahas, itry nyong ikaskas at silipin nyo guys, kapag pure gold talaga yan, or kung gold talaga yan, is intact pa rin yung kulay niya. Guys, ang peke, namumuti yan or may ibang kulay. Okay? Pangalawa, guys, dito naman tayo sa markings. Okay? Ano yung markings sa tinatawag natin? Napapansin natin, kapag sa mga item, kapag sa necklace, nakita natin ito sa lock. Kapag earring naman, sa lock din, okay? Sa lock din ang earring. Sa singsing naman, kasi bilog ang singsing dito, sa loob niya. May nakikita tayo doon ng mga markings. Meron tayong nakikita ng mga 18K, 21K, 22K. Okay? Guys, tingnan natin yon. Kasi ang gold, ang real na gold, guys, usually ginagawa yan, machine-made talaga yan. So, tingnan natin yung pagkakalagay ng markings niya, kung maganda ba siya o pangit. Kung pangit yun, magtaka ka tayo, baka peke yun. Pero kung yung markings niya ay buo at maganda, baka gold yung hawak natin na item. Okay? And then, sa markings guys, napapansin natin
'Di ba may 14K, 18K, 16K, 21K, and 22K. Pero hindi lahat, guys, hindi lahat ay ganito ang markings niya. Marami tayong nakikita, guys, na nagtataka tayo, bakit ano tong number na to dito sa markings niya? May mga 585, merong 750, may 875, at merong 916. Okay? Guys, ilalagay ko yung list dito. Okay? Paki-check na lang. At kung nakita nyo ito, magkakaroon kayo ng ideya kung anong karat yung hawak ninyo na item. Okay? Usually, kung may mga markings kasi itong mga to, yung alahas na hawak ninyo ay totoo or hindi fake yung hawak ninyo na item. Pangalawa, guys, ito yung tinatawag natin na sound technique. Okay, subukan nyo. Kukunin nyo yung alahas, pero ito applicable ito sa makakapal, yung mga gems ring or yung mga bangles na makakapal, kunin nyo and then subukan nyo na sa semento, ihulog nyo siya. Okay? Ihulog nyo siya. And then pakinggan nyo yung tunog niya. Ito, guys, ha, kung peke yung item o yung alahas, ang tunog niya is tug. Ganun lang siya. Pero kung totoo yung alahas, guys, ang tunog niya makalansing siya. Okay? Makalansing. Okay? So magtataka kayo kung ang tunog niya is tug, magtataka kayo. Baka peke yan. Okay? Pangatlo, guys, is magnetic technique. Okay? Kung may magnet kayo, ito, susundan nyo lang. Tuturuan ko kayo kung paano gamitin ito. Itong technique na ito. Okay? Okay? Guys, imagine nyo na lang na ito ay magnet. Okay? Imagine nyo na ito ay magnet. Kasi ituturo ko lang sa inyo kung paano ito gamitin itong technique na ito. Okay? Kapag sa earring, guys, ito, kapag sa earring, igaganyan mo lang siya. Kasi kung peke yan, didikit talaga ito, guys. Didikit talaga ito dito. Pero kung hindi, guys, kahit aanhin mo, kahit ilapit mo ito, walang reaction. Kasi ang gold, non-reactive siya sa magnet. Okay? Pagdating naman, tamang paggamit naman, kung necklace ito or kung bracelet, imagine niyo bracelet ito, guys, ha? Ito yung lock niya. Paghiwalayin nyo, and then ilapag nyo lang siya sa flat na surface, ganyan. Tapos, guys, ito. Ganito ang paggamit, tamang paggamit. Ilapit nyo lang siya from edge to edge. Ito. Ito hanggang sa kabilang dulo. Okay? Uulitin ko ulit, guys. Kung peke yung item, didikit ito. Pero kung totoong gold, hindi siya magre-react. Okay? Pero guys, mag-ingat kayo, ha. Baka kasi kapag ginagamit niyo yung magnet, tapos namamagnet yung lock niya, baka sabihin nyo, ay, peke na ito. Hindi po. Kasi ang lock talaga is talagang hindi yan peke. Para mas matigas kasi siya, guys. Kasi kung gold itong lock niya, baka mas madaling masira kasi, guys. So, ito, didikit talaga ito sa magnet kasi nga, hindi siya gold yung lock niya. Pero normal lang po yun, guys. Normal lang po yun. Nadidikit yung lock niya. Okay? Ito applicable sa necklace tsaka bracelet. Okay? Maliban sa mga techniques na naituro ko, yung tatlo, guys, marami pa tayong techniques na ginagawa namin as appraisers. Okay? Meron tayong dyan na touchstone, yung pagkaskas sa bato. Meron tayong water dripping technique. Meron din tayong string insertion. Guys, pero sa tingin ko, hindi ko na kailangan ituturo ito sa inyo, guys. Kasi ang kailangan dito, proper tools. Okay? Syempre, wala naman kayong gamit. And then, proper training talaga, guys. Okay? And then, syempre, ang tanong ninyo, kung ginawa po ba namin itong technique na naituro ko, yung tatlo, ay 100% na sure kami na yung alahas namin ay talagang totoo o hindi totoo. Guys, ang sagot, 90% lang yon. Bakit? Guys, yun nga yung sinasabi ko na hindi natin sure kasi nga
sa loob is meron yung tinatawag nga natin na palaman or gold-plated. Yun guys ay madedetect lamang yun or ma-appraise talaga yun ng maigi kung ipapa-appraise nyo sa talagang appraiser. So, ang advice ko guys ay kukunin nyo yung item and then ipapa-appraise nyo sa mga appraisers. Guys, ang free appraising naman tayo kahit sa ang pawn shop yan guys. Free appraising po yan. So, okay lang na dalhin nyo dun yung item. Bakit pa ako gumawa ng video? Yun ang tanong nyo. Bakit pa dadak ako ng dadak dito? Guys, kaya ko yung tinuro para at least initially guys, alam nyo kung peke o hindi yung alahas na hawak ninyo. Okay, bibigyan ko kayo ng isang senaryo. Okay, may kaibigan kayo, nagbebenta sa inyo, besh, bilhin mo na to, ganitong halaga. Sige, bibigyan na kita ng discount, kunin mo na. Binya. Ikaw naman, kung hindi mo na panood yung video ko, sige, mukhang gold naman eh. Ang kulay naman gold. Kinuha mo na yung wallet mo at binayaran mo na siya. Kung napanood mo itong video ko, guys, at least initially, nung nakita mo, yung kulay niya, ganito, hindi naman siya namumuti, intact naman yung kulay niya, at least, sasabihin mo sa kanya, saglit lang, ipapacheck muna natin kung talagang gold ba to o hindi. Pero at least, meron kang ideya. May ideya ka kung peke o hindi yung alahas sa pamamagitan ng panonood mo nito. 'Di ba? Pero guys, ang advice kahit ginawa niyo yung tatlong technique na ituro ko, ay dalhin nyo pa rin sa mga pawn shop, di bale at free appraising naman po guys. Free appraising, walang bayad. Okay? So kung marami kang natutunan sa video na ito, please like, comment, share, and subscribe ka naman. Next videos, mag-upload ako ng marami pang content regarding sa alahas. Okay? So for now, bye-bye!